So yun mga kapindot, welcome back sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay magbabahagi lang tayo ng kaunting kaalaman patungkol sa mga expiration ng ating mga gulong, no? Kasi mahalaga sa ating mga kapindot na may alam din tayo kung kailan ma-expire yung gulong natin, kung kailan ginawa, no? Anong buwan, anong pitsa siya ginawa. So mahalaga or importante yun sa ating mga kapindot, no? Kung tayo'y may mga sasakyan. So yun ang tatalakayin natin sa video na to mga kapindot. Itong mga numbers na nakikita nyo, ito lang ang gagawin nating sample, ano? So nakikita nyo dyan, tire code reading, yan. So bibigyan lang natin to ng kalinawan mga kapindot, kasi karamihan sa atin nalilito sa mga numbers na to, kung paano ito babasahin itong code na to. Pagkatapos lang ng intro natin mga kapindot ay sisimulan na natin. So ayun, tapos na tayo mag-intro, no? So dito tayo sa unang number na ginawa ko. Ito po ang number na nakikita nyo. Ito po yung naka-indicate dun sa aking gulong. So para malaman nyo kung ito ba talaga yung expiration date or manufactured date nya, hanapin nyo lang itong nakalagay na DOT sa dulo nyan, pinakadulo, kasi may mga number pa yan dyan. Itong apat na number na to, pinakadulo talaga, yan yung manufactured date nya or expiration date, no? So apat lang yan, apat na numbers. So ayan, ito ang papaliwanag natin, no? Kasi ito yung nasa gulong ko or gulong ng aking motor. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture ng gulong ng aking motor para maniwala kayo. So mayroon na akong ginawa dito mga kapindot, no? May ginawa na ako dyan, may nakahanda na ako dyan. So may nakalagay na kung anong date, no? Anong buwan. So yan, kung makikita nyo, mayroon na tayong nakahanda dyan. Ayan. So ito yung itong unang number na to, itong first 2 digit mga kapindot, ito po ay week. Kung babasahin natin, ito ay week. Tapos last 2 digit, ito po yung taon. So kung babasahin natin sa normal reading natin, kung wala pa to, itong dulo na to, so ang basa natin dyan, January 4 siya ginawa, 2023, no? Ganun din dito, ang basa natin dyan, January 1, 2022, January 2, 2021, January 3, 2021, January 5, 2019, January 6, 2018, May 2, 2024, yan. Tapos April 8, 2017. Ngayon mayroon na siyang mga nakalagay kung kailan siya ginawa. Okay, so ang una, April 3 pala siya, hindi siya January 4. April 3, 2023 hanggang 2028. So para mapatunayan ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo na tama po ito, itong April 3, 2023 hanggang 2028, hindi po January 4. So ipapakita ko yung gulong ko. So yan, yan yung gulong ko, pinicturean ko kanina. So yan siya, ang nakalagay dyan ay 1423. So hindi siya January 4 ha, April 3, 2023. Para mapatunayan ko sa inyo mga kapindot, papakita ko sa inyo. Mayroon ako ditong apps. Ayan, mayroon tayo dito. So i-enter lang natin to, itong apat na digit na to, 1423. I-enter lang natin dito. May nakalagay naman dito, enter 4 digit code. So enter natin yung 1423. 1423. So ayan ang lumabas, April 3, 2023. So magkapareha sila sa nilagay ko dyan, kasi ni-research ko na to. So ayan, nilagyan ko na ng meaning itong 4 digit code na yan, na number na yan. So April 3, parehas ang result nila dyan. Kaya kung makikita nyo, di ba?
April 3 hanggang April 2028 kailangan magpalit ka na ng gulong. So 5 years siya, 5 years. So ang kasunod ganun din, para malaman natin na hindi siya January 1, syempre i-encode natin ulit to or i-enter natin yung 4 na digit. So ulitin lang natin yung ginawa natin. 11 22. So yan po, 1122. So ginawa siya nung March 14, 2022 at saka consider siya na replacing March 14, 2027. Ganon din yan dito, March 14, 2022 hanggang 2027 for replacing na. O, di ba? Di ba mali yung basa natin kung wala pa to itong sa dulo na to. Siyempre ang basa natin diyan January 1, 2022. So which is na mali. March pala siya, March 14, 2022. So okay na tayo diyan. No, okay na tayo diyan. Dito sa kasunod, yan. Siyempre kung wala pa to, pagpalagay natin na wala pa yan, ang basa natin diyan ay January 2, 2021. So para mapatunayan natin na March 22 siya, 2021, enter natin ulit yung code. So ulitin lang natin yung ginawa natin sa naunang dalawa. 12 22 1221 pala. Yan. 1221. So ayan. So yan ang result niya. March 22, 2021 hanggang March 22, 2026. Consider na replacing na. So kikita nyo naman, di ba? Parehas na parehas. Ayan o. March 22, 2021 hanggang 2026. March 22, 2021, 2026. So yun. So malinaw na sa atin na kung hindi pa natin nalaman na mali pala ang basa natin dyan, na pag nakita natin na ganyan, so ang basa natin kaagad ay January 2 siya ginawa, 2021. So hindi pala, mali pala, March 22 pala siya, 2021, di ba? So mahalaga talaga na alam natin yung expiration ng ating gulong, kung hanggang kailan lang siya, no? At kung kailan siya ginawa, anong pitsa, anong buwan. So mas mahalaga talaga yun sa atin na malaman natin ang totoo, di ba? Yan. So malinaw na sa atin mga kapindot na hindi siya January 2 kundi March 22, 2021. Yan. So nakita nyo naman dito, pinakita ko naman sa inyo. Yan. Di ba? So napakalinaw. Ang ibig sabihin ng mga numbers na yan, yan pala. Yan. Yan pala ang basa. Pagpasensyahan nyo na mga kapindot na naputol yung video natin. Yan. So continue tayo. Dito na tayo no. So basa natin dyan, January 2, 2021. So hindi yun. Hindi pala yun. March 22 pala siya. Ito siya oh. Yan. March 22, 2021. So mali yung basa natin kung wala pa to na January 2, 2021. Mali pala. Ang totoo pala ay March 22, 2021. So dito na tayo sa 1320. Ganun din yan. Yan. March 23, 2020 hanggang 2025. Hindi siya January 3. Yan. Sana malinaw sa atin itong mga kapindot, no? Kasi mahalaga talaga sa atin na may alam tayo sa ating mga gulong kung paano siya babasahin, kung paano siya intindihin itong mga code na to. Kasi ito talaga yung makikita natin sa ating mga gulong, yung 4 na number na yan, 4 na numbers, no? So ito sample lang naman itong mga numbers na to, binigyan ko lang ng kalinawan, no? Kung iba man yung makikita nyo dito sa video natin at iba rin sa gulong nyo, punta lang kayo sa Google, no? Punta lang kayo sa Google, i-search nyo lang yung yung tire age calculator. So mapupunta na kayo dito. Pag nakita nyo na yung tire age calculator, i-click nyo lang yun, ito ang lalabas. Yan, itong lalabas dyan. So dyan nyo na malalaman yung totoo, no? Yung katotohanan ng mga numbers na to.
Yan. So, yun na, malinaw na sa ating mga kapindot, no? Yan, mga ganitong mga number, dapat alam na natin kung paano siya basahin, kung anong buwan siya at anong pitsa siya ginawa. So, yan naman. Yan, nakalagay naman dyan. Yan, nakalagay na. So, hindi siya January 5, kundi April 8, 2019 hanggang 2024. Ganon din sa kasunod, hindi siya January 6, kundi April 16. Yan, April 16, 2018 hanggang 2023. Ganon din dito mga kapindot. Yan, hindi siya May 2, kundi December 23. Yan, December 23. Kasi 52 weeks tayo sa loob ng isang taon. Kaya 52, so December 23 siya. Yan. Yan, so malinaw na sa ating mga kapindot. Hanggang dito sa pinakababa na number, yan, yung 48, hindi siya April 8, kundi November 27. So yun ang mga kapindot. So sana naliwanagan kayo sa ginawa nating video na to. Yan, pinakitaan ko naman kayo ng mga sample at katibayan na hindi po ganun yung pagbasa natin dyan dapat, no? Dapat may ganito tayong apps, no? Sa Google, puntahan nyo lang yung Google. Hindi talaga magsisinungaling yung Google na yan. Kagaya nito. O, di ba? Kompleto. Yan. Para maniwala kayo, subukan natin itong 4817 na yan. Enter natin yung code na yan. 4817. Oh, November 27. November 27, 2017 hanggang 2022. Oh, di ba? Tama, tugma sila. Yan. 4817, November 27 pala siya ginawa. Ayan, oh. So ayan lang mga kapindot. Gusto ko lang i-share itong video na to, itong kunting nalalaman ko kung paano basahin tong mga code na to sa ating mga gulong, no? Sineshare ko lang sa inyo para hindi tayo malito, kasi karamihan sa atin pag nakita ng ganitong number ng gulong or code ng gulong, ang basa kaagad ay January 5, 2019. So which is na mali. April pala, April 8 dapat ang tama na basa dyan. April 8, 2019 hanggang 2024. Yan. So mas malinaw na sa atin ngayon na hindi na tayo maluluko ng mga nagtitinda ng gulong, sa mga supplier ng gulong. Dapat ma-check din natin yung expiration date. Kailangan hanapin nyo talaga to, itong DOT na to. Kasi ang dulo nyan, yung pinakadulo nyan, yan yung expiration date ng ating mga gulong, kung kailan ginawa, anong pitsa. Yan, yan ang pinakamahalaga sa atin lahat na may mga sasakyan. Yan, mga kapindot. Ngayon, alam nyo na. So, sana malinaw din sa inyo itong ginawa nating demo, no? Itong mga sample natin. Sana malinaw sa inyo mga kapindot. Yan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kapindot, pa-subscribe naman ako at paki-hit ang notification bell. I-bell all nyo mga kapindot para every time na may bago tayong upload na video, ma-notify kayong lahat. At paki-share na rin ito para mas marami ang makakaalam, no, ng mga kahulugan ng mga code na yan ng ating mga gulong. So yun, at dagdag ko na rin mga kapindot sa next video natin. Yan, spark plug naman tayo kung paano ito basahin, itong mga nakalagay na letters dyan, 8 number, no, kung anong klaseng spark plug to. So tatalakayin natin yan sa next video natin mga kapindot. Yan, bibigyan rin natin ng kalinawan to kung paano basahin to. So yun lang mga kapindot. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa ating YouTube channel, no. Peace out, ride safe at ingat po tayo palagi.